Alright. Napakadakila po ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. We praise God na kung sino siya sa buhay po ng bawat isa po sa atin. At good morning po! And good morning. At sa oras po na ito ay tayo po ay, kumbaga, September na. Kaya makikita nyo na sa Facebook, may mga sumisilip na. May mga sumisilip na at meron nang nagpapatugtog ng mga Christmas song, di ba? Ng mga Christmas song. But this September po ay patuloy po tayo na, kumbaga, naka-series po. We praise God dahil nakatapos na po tayo sa dalawang book na ating pinag-aralan. Di ba? Sa Book of Jonah at ganoon din po sa Book of Ruth. But this time, this month, ay tayo po ngayon ay magtatopical naman. Ayan, tayo naman po ay magtatopical. Pero, ang pag-aaralan po natin ay na series po ang Baptist distinctives. Ayan, ang Baptist distinctives. Na kumbaga sa panahon natin ngayon, kumbaga maraming mga naririnig tayo, marami po tayo mga napapanood, marami rin mga sekta at relihiyon na nakikita po natin sa paligid. Di ba? And we praise God for that. Di ba? Na marami tayong naririnig, marami po tayo na nakikita, marami tayo mga nakakasalamuha na kumbaga, sila po ay nag-aaral din ng salita din po ng ating Panginoon. But, as Baptists, di ba? As Baptists, we also praise God dahil ang pinag-aaralan natin ay salita din po ng ating Panginoon. Amen? Di ba? Salita din po ng ating Panginoon. Na makikita po natin na sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, makikita po natin yung salita ng Panginoon, yung katotohanan, and then nakikita rin po natin yung mga pinagkakaiba ng bawat isa. Based doon sa interpretation, based doon sa kanilang stand. But you know, as a believer of Christ, dapat lagi po natin tayo nakabase sa salita ng Panginoon. At dito lang tayo nakatuon. Hindi dahil sa stand ng isang grupo, hindi dahil sa anong klaseng mga interpretasyon. Pero actually, kung pag-aaralan po natin ang salita ng Panginoon at kung talagang pinag-aaralan siya, iisa lang dapat ang ating interpretasyon. Tama? Iisa lang dapat yung ating interpretasyon, iisa lang dapat yung ating mga binabasa, iisa lang dapat yung ating pinanghahawakan. Di ba? Nag-iisa lamang yung ating pinaghahawakan. Kaya, kumbaga, I challenge myself, habang china-challenge ko yung sarili ko, ay nakikita po natin yung katotohanan, nakikita natin yung pinagkakaiba, nakikita rin po natin kung paano tayo tumayo sa salita po ng ating Diyos. Amen? Di ba? Hindi lamang na nakikinig tayo, pero dapat pinag-aaralan natin siya. Kaya nga ang salita ng Panginoon, napakaganda kasi ang salita ng Panginoon, malaya. Pwedeng basahin. Pwedeng pag-aralan. Kaya mapalad tayo sa bansa natin dahil malaya tayong nag-aaral, malaya tayo nagbabasa, malaya tayo nagbabahagi, malaya rin po tayo nagtitipon-tipon. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil nandito tayo sa bansang ito. Kasi sa ibang mga bansa is talagang makita lang yung Bible, salita ng Panginoon, huhulihin ka na. Makita lang na nag-aaral ka ng salita ng Panginoon, i-deport ka na. Makita lang na ikaw nagbabahagi, ikukulong ka na. Tama po?
ikukulong ka na. Kaya malaya tayo na nakakapag-aral, malaya tayo na nakakapagbahagi, malaya tayo na nakakapagbasa at nakakapagtipon-tipon. At kung bakit tayo nagtitipon-tipon is because sa salita po ng ating Panginoon. It's because of Jesus Christ. Amen? Di ba? It's because of Jesus Christ. Kaya, kumbaga, ang Baptist distinctives, hindi po siya imbento ng tao. Ang ating pananampalataya, ang ating mga katuruan, ay hindi po ito gawa-gawa ng mga tao. Hindi dahil ito ay isang denomination. Hindi dahil ito ay sinasabi natin parang tradition. But you know, pag pag-aaralan natin ang salita ng Panginoon, pag pag-aaralan natin ang Baptist distinctives, this is our convictions. Bilang isang mananampalataya, bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, bilang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ito gawa ng tao. Hindi po ito isang tradisyon, hindi ito isang grupo. Pero ito yung ating conviction bilang isang mananampalataya. May mga nagtatanong na ano ba ang pagkakaiba ng Baptist sa ibang mga mananampalataya? Bakit ba mahalagang alamin itong mga distinctives na ito bilang isang mananampalataya? That I hope and I praise about is it will be enlighten us, that it will be realign us and remind us na yung ating pinag-aaralan, na ating, kumbaga, pinangahawakan, ay may tama tayo at may pakita talaga ang katotohanan. Amen? Ang katotohanan. Gaya nga po sa ating mapag-aaralan, di ba? Gaya nga po sa ating mapag-aaralan in 2 Timothy. Ayan, kung meron po kayong mga Bible, please open your Bibles in the book of 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Dalawang verse lang po siya. Ayan, huwag po kayong mag-alala. Pero hindi ko po mapapromise sa inyo kung medyo matatagalan din po tayo. But kinukonti lang po natin yung mga verses na ating mga pag-aaralan. But I try myself to compress it. I try myself na ma-expound siya ng tama. 'Di ba? Na ma-expound po siya ng tama. Kaya mababasa po natin. Ayan, mababasa po natin in 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17 says. The Bible says here, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Father, we will thank you once again, Lord, for this day.
for this morning na binigay niyo po sa amin upang kami po ay makapag-aral ng inyong salita. We pray, O Lord, sa inyong lingkod na kayo po ang manguna sa akin at itago niyo po ako sa inyong cross, itago niyo po ako sa inyong kahulatian, Panginoon, na kayo lamang ang makita at gamitin niyo po ako bilang instrumento niyo. Kayo po, gamitin niyo po ako na bilang instrumento niyo, maging boses niyo sa aming mapag-aaralan po, Panginoon. At hayaan niyo po na mamagitan po kayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang makita namin ang katotohanan, makita po namin ang kalooban niyo po sa aming mapag-aaralan. At masamba po namin kayo sa Espiritu at katotohanan. Sa tayong pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Sabi ko nga po ay pag-aaralan natin ang Baptist Distinctives. At doon po sa Baptist Distinctives ay naka-acronyms po siya sa word na Baptist. Kaya una natin mapag-aaralan sa series po natin is yung letter B. Di ba? Ano po yun? Biblical authority. Doon sa pag-aaral po natin, doon sa nabasa po natin in 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, makikita po natin diyan na kung bakit si Apostle Paul, ito yung last words niya, ito yung bilin niya kay Timothy. Di ba? Tayo sa mga nakikita po natin dito, kumbaga pag minsan ayaw naman natin, di ba? Na pag may pumanaw, di ba, na mahal natin sa buhay, meron silang minsan binibilin. Tama? Na meron silang binibilin. At doon sa sinasabi nila, ito ay kumbaga yung mga naiwan, ito ay dapat nilang gawin, sundin. Tama? Kasi nakita po natin na mahalaga ito. Nakita natin na mahalaga ito at binibigyan natin ito ng respeto. Ganon din dito po sa context po dito sa 2 Timothy. Na itong Bible, itong word na ito, this is the last, kumbaga, book na sinulat ni Apostle Paul. Di ba? Ito po ay last book na sinulat ni Apostle Paul. At doon sa 2 Timothy na yan, nakapaloob dyan yung mga bilin niya sa kanyang mga disipulo, lalo na kay Timothy. Bakit? Kasi doon sa panahon nila, kung babasahin niyo po yung mga previous verses na yan, meron na mga masasabi natin na patuloy pa rin na nagpa-persecute sa mga mananampalataya. Meron na rin mga katuruan na nagbabahagi at meron na rin mga mananampalataya na tumalikod na sa salita ng Panginoon. Tumalikod na sa ating Panginoong Hesukristo. Kung irrelevant natin sa panahon natin, marami na rin. Marami talaga. Kung irrelevant natin sa panahon natin, talagang makikita po natin kung hindi po tayo aware, kung hindi po tayo nagbabasa, kung hindi po tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, baka tayo, isa, na mapapaniwala. Baka isa rin tayo na sumusunod na hindi natin alam na pala tayo sumusunod na sa kamutuhan. That the Bible teaches us, marami ng mga ganon sa panahon nila, marami na nagpa-persecute sa panahon nila, marami ng mga katuruan na nagtataliwas sa katuruan ng ating Panginoon, marami ng mga mananampalataya na tumalikod na dahil sa mga katuruan na ito, dahil sa mga persecution, paghihirap na kanilang nararanasan. But you know, Apostle Paul, doon sa last words niya, binili niya mismo si Timothy. And ito yung binili niya. Bakit ito yung binili niya? Pwede naman niya sabihin, magpakatatag ka.
At itong two verses na to, this is a very meaningful and this is the very foundational bilang isang mananampalataya. Na dapat ang isang mga mananampalataya ay laging nakatuon sa salita at binibigyang importansya ang salita ng Panginoon. Kaya in title God's message for this morning, God's word are final word. Kasi kung makikita po natin sa mga reels, makikita natin sa Facebook, sa mga pinapanood natin, alam niyo po, ang tinuturo ng mundo, tinuturo ng mga napapanood natin is all about depende na lang. Paano kung ganito? Paano kung ganito? Paano kung ganito? Pero bilang isang mananampalataya, ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon sa sitwasyon na ito? Ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon when we make decision? Ano ang sinasabi ng Panginoon kung paano mamuhay ang isang mananampalataya? Ano ang sinasabi ng Panginoon kung paano i-encourage ang mga mananampalataya? Ano ang sinasabi ng Panginoon kung paano alalayan ang isang mananampalataya? Ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon kung paano itama ang isang mga mananampalataya? That we treat each other as a family. Because God, Jesus Christ, also treated us as a family. At hindi siya pwedeng depende na lang sa sitwasyon. Ginagawa nilang relative truth ang salita ng Panginoon at hindi nagiging absolute truth ang salita ng Panginoon. Na siya yung gabay natin. Ang salita ng Panginoon, yung gabay natin, ang salita ng Panginoon, yung pinanghahawakan natin, ang salita ng Panginoon, ang katotohanan. Na yung Word of God na masasabi natin, it's what? Our final word. Is our final word. Kaya, ito po yung bilin po ni Apostle Paul kay Timothy. Ang bilin niya, ang salita ng Diyos, di ba? Ang bilin niya that all Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, that a man of God may be complete, equipped for every good work. Meron tayong tatlo na mapag-aaralan po natin dito. Meron po tayong tatlo na makikita dito na katotohanan at bakit ito mahalaga at kung bakit ito ay pinangahawakan natin bilang isang mananampalataya. At kung bakit ito yung dapat natin panghawakan bilang isang Baptist. And we praise God na ang pinag-aaralan natin ang salita po ng ating Panginoon. And we praise God dahil ang pinag-aaralan natin ay ang katotohanan. Hindi para maging proud tayo sa sarili natin,
But it will teaches us what? Humble. That it teaches us para tayo ay magpakumbaba. Dahil sa salita ng Panginoon, makikita natin si Kristo. Kaya una, na mapag-aaralan po natin in verse 16a, all Scripture is breathed out by God. Kaya una natin mapag-aaralan, the Word of God is breath. Bakit ito yung ginamit po ni Apostle Paul? Marami mga nagsasabi na marami rin mga pilosopo na nagsasabi ang salita ng Panginoon ay gawa-gawa lamang ng tao. But you know, the Word of God, the Scripture said, and the Apostle Paul said, and this is one of the foundation why we believe, why we embrace ang salita ng Panginoon is because hindi ito gawa lamang ng isang tao. Bakit ito yung ginamit po ni Apostle Paul na sinasabi po dito na all Scripture is breathed out by God? Di ba? Na mapapansin po natin na ito po ay hindi lamang gawa ng tao, ito po ay hiningahan ng ating Panginoon. Sa Old Testament nga, pagpatungkol po doon sa word study about God breath, is what? Saan natin maririnig yan, mababasa yan? Sa Genesis. Kung paano niya nilalang ang tao. Tama po? Kung paano niya nilalang ang tao. God breath at nagkaroon ng buhay. At dito, paano natin ito i-connect po dito? You know, the Word of God is a living Word. The Word of God is from God. Why? It's come from God. Hindi po ito gawa-gawa lamang ng tao. Ito po ay ginabayan ng banal na Espiritu. Ito po ay ginabayan ng ating Diyos para maisulat. Hindi ito katakha-isip lamang ng isang tao na para maisulat lamang. Ito po ay inalayan ng ating Panginoon na sa bawat words na sinusulat, ito ay galing sa Diyos. Kaya nga sabi nga po ni Apostle Peter, for no prophecy was ever produced by the will of man. But man spoke from, kanino? God, as they were carried alone by the Holy Spirit. Look at that. Ang salita ng Panginoon ay galing sa Kanya. At ginamit niya ang mga mananampalataya na para maisulat ang salita niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ginabayan niya ito upang ito ay maisulat. Kaya sa pag-aaral po natin, kumbaga pinag-aralan nyo yung buong Bible, it talks about doon kung gaano kagaling yung mga propeta, kung gaano kagaling yung mga apostles, kung gaano kagaling yung mga mananampalataya, yung mga Bible character. Nung sinulat yung bagay na yan, it's because isa lamang yung tinuturo nila. Ang Diyos. Isa lamang yung binabahagi nila. Ang salita
ng Diyos. That's why this is not an ordinary book. This is the extraordinary book. Dahil ito po ay galing sa Diyos sa pamamagitan sa paggabay ng banal na Espiritu. Kaya yung magsasabi dyan na sa paligid natin na sinasabi nila is ganitong araw, ganitong mga vision na nakikita nila, let me ask them, is that from God? That they believe, that they study the Word of God is complete. If not, sige. But I believe that the Word of God is complete. At hindi nila masusukat ang kaalaman ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Ano pa? The Word of God is alive and active. Sabi nga po sa Hebrews 4 verse 12, for the Word of God is a living and active, sharper than any two-edged sword, piercing the division of soul and of spirit, of joint and of marrow, and discerning the thoughts of intention of the heart. Na ang salita ng Panginoon hindi lamang galing sa Panginoon, hindi lamang galing sa Diyos. Ang salita ng Diyos is buhay. Ang salita ng Diyos ay active. Pero ang katanungan, active ba siya sa'yo? Totoo ba ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Ng salita ng Diyos ay ang katotohanan, ang salita ng Diyos ay ang kalooban ng Diyos na sana dapat nating sa pamuhay. At sundin. Hindi lamang ito ay galing sa Panginoon, hindi lamang ito ay active, hindi lamang ito ay buhay na salita. Ang salita ng Diyos ay tinuturo lamang si Jesucristo. Na tinuturo lamang ang ating Panginoong Jesucristo. Na yung scriptures ay tinetestify ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po in John 5:39, you search the scriptures because you think that in them you have eternal life, and it is they bear witness about me. Sino ang nagsasalita nito? Ang ating Panginoong Jesucristo. That the Old Testament na mababasa po natin is the foreshadows about Jesus Christ. And the New Testament is the revelation of Jesus Christ. Kaya hindi kailangan pagtalunan ng Old Testament, hindi dapat pagtalunan ang New Testament. Sabi nila, they are the old believers and then we are the anti-believers. If that's so, the OT believers, yung OT na mga katuruan na salita ng ating Panginoon na sinulat ng mga propeta is not applicable for us. Is that so?
Kumbaga, ito yung introduction na merong Messiah. Ito yung introduction ng paano sumunod, kung paano isa pamuhay na darating na Messiah. And the Testament, the New Testament is that ni-revealed ang ating Panginoon na sa Old Testament ay pinakilala na ang ating Panginoon Jesucristo. Na inaasam-asam na mga Hudyo na dumating, ay dumating na! Na inaasam-asam na mga mananampalataya. Ng ating Panginoon, ng ating Messiah, ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon na si Jesucristo, na siya ang ating Panginoon at siya rin ang Diyos natin. Kaya ang salita ng Panginoon, the Word of God, speaks all about Christ. Speaks all about Christ, is all about Him. Kaya I don't know bakit masyadong bias ang mga nakikita, naririnig natin, at napapanood natin. Kaya sabi ko nga po, huwag muna kayo magbasa ng spiritual book, magbasahin mo muna ang buong Bible. Bago ka. Para mabalanse po natin at hindi tayo maging extreme. Dahil kung extreme tayo, pinipili lang natin yung gusto natin, pinipili lang natin yung gusto nating katuruan sa Bible. And that's danger. Basahin muna ang salita ng Panginoon. Basahin muna ang buong salita ng Panginoon bago tayo mag-conclude. Kaya tuloy, pagkakabasa ng mga spiritual books, hindi nila namamalayan. Hindi na sila follower ni Jesus Christ, followers na sila ng theologian na ito. And then sasabihin nila, because of this man, because of yung sinabi niya, na interpretation, yung sinabi niyang theology, yun yung paniniwalaan lang namin, napaka-close-minded. Hindi natin napapansin. Minsan nagiging followers na tayo mismo. Ng mga tao na gusto natin. Come on, the Word of God is free for all. And lahat ng mga mananampalataya ay merong banal na espiritu. Tayo rin ay malayang mag-aral, magbasa ng salita ng Panginoon. At tayo rin ay ginabayan at pinuspos ng banal na espiritu.
Bakit lagi tayong umaasa sa tao instead ang salita ng Diyos? Kaya tuloy, laging sinasabi natin bilang isang mananampalataya, sabi kasi ni ganito. That's why I do believe. Hindi. Sabi ng salita ng Panginoon, that's why I stand and I do believe. Brothers and sisters in the Lord, magiging nominal Christian na lang tayo pag ganyan yung ating thinking. Maging tagasunod na lang tayo ng isang tao. Instead, tayo ay tagasunod ng salita ng Panginoon, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. I don't know kung this year, kumbaga yung nakaraang taon is natapos ba natin basahin ang buong Bible? O nakinig ng salita ng buong Bible? That's why it reminds us kung gaano kaimportante ang salita ng Panginoon. Kung gaano kahalaga ang salita ng Panginoon. Basahin po natin. Pag-aralan po natin. Amen po ba? Amen po ba? Next po. Ayaw na gumana. God's word is God's breath. We must approach not as optional advice, but as a final authority that directs our faith, shapes our character, and point us to Christ. Pangalawa, hindi lamang ito po ay hiningahan ng ating Panginoon. This is also the profitable. Ang ganda sinabi niya, di ba? Ito po ay hiningahan ng Panginoon. Ito po ay galing sa Panginoon. Ito yung bilin ni Apostle Paul kay Timothy. Yes, I know na makakaranas ka. I know na nangihina ka. I know na nalulungkot ka sa mga bagay na nakikita mo at nararanasan mo. But, you need to take this. That scriptures is from God. That scriptures is profitable. Bakit? Sabi nga po dito, profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Ito po yung sinabi ni Apostle Paul, merong 4. Merong 4 po na tinuro dito si Apostle Paul.
Kung bakit ito po ay profitable bilang isang mananampalataya. Kung paano natin pahalagahan ang salita ng Panginoon dahil ito po ay pakinabang natin bilang isang mananampalataya. May 4 po tayo mapag-aaralan. The first one is what? Teaching. Ito yung katuruan. Na dito natin makikita, dito natin mapag-aaralan yung kalooban ng Panginoon, dito natin makikilala ang salita ng Panginoon, kalooban ng ating Panginoon, at ganun din, yung mga utos niya. Kung paano tayo sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Na yung teaching is what? The Bible instruct us in truth. Tama po? Ito po yung mga instruction niya. Paano tayo mamuhay bilang anak ng Panginoon? Paano tayo maging mamuhay ng tama sa mata ng ating Panginoon? At maipakita na tayo ay isang mananampalataya. Pangalawa, reproof. Show us what is not right. Una, show us what is right. Pangalawa, show us what is right. Na yung reproof dito po tayo na kumbaga, ine-expose sa atin, kinukonvict tayo ng salita ng Panginoon. Kapatid, anak, mali yata ginagawa mo. Na kumbaga, ini-evaluate natin yung sarili natin, nire-remind tayo ng salita ng Panginoon. Lord, kung gagawin ko ba ito, kung isa sa pamuhay ko ba ito ba ay nakakapagbigay glory sa'yo? If not, please help me. Please realign me sa kalooban mo. Kaya ang pinapakita dito, yung mga hindi tama ng gawain ng isang mananampalataya. Pangatlo, hindi lamang teaching, hindi lamang reproof na nabasa po natin sa salita din ng ating Panginoon, and then correction, show us how to get right. Nakita natin na mali yung ginawa natin, nakita natin na mali yung ginawa ng mga kapatiran natin. And this is ayaw naman nating hintayin pa, tapakin pa na ng ating Panginoon, ng mga kapwa nating mananampalataya, mas maganda na tayo na tumapik. Bro, mukhang lumalala ah. Bro, baka naman. Bro, baka naman. Bro, wag naman sana. Hindi yung sinasabi natin in correction that you judge people, that you judge yung mga kapatiran mo. The Bible teaches us, hindi dapat tayo mag-judge. Ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon, paalalahanan sila, gabayan sila, i-encourage silang manumbalik talaga sa Panginoon. Hindi yung, oy, makasalanan, ginawa niya, ganito. Hindi na karapat-dapat yan. Sino ba karapat-dapat? Brother and sister in the Lord, sino ba ang karapat-dapat?
Kaya ang correction shows us how to get right. And pang-apat, training. Show us how to stay right. Na kumbaga, ini-equip natin yung sarili natin, dinidisiplina natin yung sarili natin para hindi tayo na mahulog, na hindi tayo na matuluyang manghina, na hindi tayo na maniwala lamang kung kani-kanino. Kundi, kailangan natin mag-ensayo para maging matatag sa buhay, matatag sa pananampalataya. Hindi matuluyang manghina. At may realign tayo sa kalooban ng Panginoon, sa gusto ng ating Panginoon, sa disenyo ng ating Panginoon. At hindi tayo matuluyang mahulog. Kung mahulog man, hindi tayo dapat manatiling talunan, kundi tayo ay tulungan ng Panginoon, tulungan ng mga kapatiran natin na tayo ay ma-realign at madala sa kalooban muli sa Panginoon. Diba? Parang isang athlete. Diba? Sila tuloy-tuloy sila na mag-ensayo eh. Pag nahinto yung ensayo at mahinto yung disiplina na sa sarili nila, magiging talo sila. Kahit sabihin natin, may gift sila sa ganitong bagay na ito, pero kung hindi nila ito ginagamit ng tama, at hindi nila ito sinasabi natin, idisiplina yung sarili natin para sa mga darating na mga sitwasyon ay maging handa. Ang ating pananampalataya maging tama. Yung ating response sa mga nangyayari sa buhay, magiging matatag. Sa dilubyo na mararanasan ay hindi ka susuko, hindi ka mag-give up. At ang salita ng Panginoon ang gumagabay sa atin. Na siya yung nagtuturo sa atin, na siya yung magre-reprove sa atin, na siya yung magkukorek sa atin, na siya yung mag-i-equip sa atin. Na siya yung magpapakita na kung ano yung tama at kung ano ang hindi. Ang salita ng Panginoon din ang nagtuturo sa atin paano manatili sa kalooban ng Panginoon, manatili sa tama na galing sa salita ng Panginoon. Hindi sinabi ng iba, kundi ating pinag-aralan. At pinapakita kung paano manatili sa kalooban ng Diyos. Ng salita ng Panginoon, hindi lamang ito pangkaraniwang salita, ito ay gabay sa buhay. Hindi siya pangkaraniwang salita, pangkaraniwang aklat, ito ay gabay sa tamang
pamumuhay. Lalo na pag ikaw ay isang mananampalataya. Kaya Word of God is profitable. We must allow it to shape our thinking, confront our sins, and train us in righteousness so that, Christ is seen in us. Para makita mismo, hindi tayo, kundi si Kristo. Kaya let us allow yung salita ng Panginoon that shape us yung pag-iisip natin. Let us allow yung Word of God that kumbaga siya talaga ang may authority ng buhay natin sa ating pag-iisip. At ganun din sa ating mga ginagawa, that it will guide us, that it will realign us, that it will revive us. And reuse us sa kaulatian lamang ng ating Panginoon. Ang salita ng Panginoon din ang mag-allow sa atin na i-train tayo. Para na ating sinasampalatayaan ang tagapagligtas natin, ang Diyos natin, ay makita talaga sa buhay natin. Na makita talaga si Kristo sa buhay natin. Kaya hindi lamang ito ay salita din ng ating Diyos, hindi lamang ito ay profitable din sa atin, is also what? The Word of God is to equip us. Pangatlo, ayan, next po. The Word equip us. Saan natin mababasa po yan? In verse 17. That the man of God may be complete, equipped for every good work. Nakita natin, ito ay galing sa Diyos ang salita niya. At ito ay napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. And pangalawa, nakita natin yung aspeto, pag ikaw ay pinapahalagahan natin yung salita ng ating Panginoon, na siya ay magtuturo sa atin, siya ay magre-reprove sa atin, na siya yung magkukorek sa atin, siya rin yung magtitrain sa atin. And now, ang salita din ng ating Panginoon, pinakalayunin niya, na ma-equip tayo, na pinakalayunin niya, na maging mature tayo bilang isang mananampalataya. Ang pinakalayunin niya, para madali natin, mas lalo tayo lumago sa pananampalataya sa Kanya, at madali tayo na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi binibigyan natin ito ng importansya. Diba? Binibigyan po natin
ng importansya. Meron tayong tatlo na makikita po natin dito ayon sa ating nabasa. That the man of God may be complete, equipped for every good work. Una, na makikita po natin, Scriptures brings completeness. Na sinabi doon, every man may be complete. Ang salita ng Panginoon ang kukumpleto sa atin. Ang salita ng Panginoon ang magtuturo sa atin. Na mag-i-equip sa atin. Bilang matatag, bilang malalim ang pananampalataya sa Panginoon. Bilang what? Mature na ipinapakita si Kristo sa buhay natin. Ito yung pupuno. Ito yung sasagot ng mga katanungan natin sa buhay. At ito ang pupuno kung ano man yung dapat nating gawin bilang isang mananampalataya. Ano pa? Scripture equip us for service. Hindi ka lamang niligtas ng Panginoon, hindi lamang ikaw ay kumilala sa Panginoon, ikaw ay inutusan ng Panginoon, ikaw ay tinuro ng Panginoon, ikaw ay ginabayan ng Panginoon para ipakita siya. Sa paanong paraan? Maglingkod ka. Sa anong paraan? Maglingkod ka sa Diyos, maglingkod ka sa tao. Kung paano ka naglilingkod sa ating Panginoon, kung paano ka nagmamahal sa Panginoon, sana ganun din ang pagmamahal mo sa kapwa mo. Kaya nga doon sa greatest commandment, this is what? Love the Lord your God with all your heart. And so on and so on. Meaning the whole being. And love your neighbor as yourself. Ano to? Anong sinasabi dito ng salita ng Panginoon dito? Mahalin mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Meaning, hindi tinuturo dito na mahalin mo ang sarili mo, kundi tinuturo dito kung gaano mo nire-respeto, kung gaano mo nililebel ang kapwa mo sa sarili mo. Dahil ganun ginawa ni Jesucristo. Mas matindi pa nga siya eh. He emptied himself. Para ituro sa atin ang pagpapakumbaba. I don't know why people parang hindi ina-acknowledge yun. I don't know why people are so prideful and boastful of themselves. Especially believers. Na instead, mamangha sa ginawa at karakter ng ating Panginoon Jesucristo, ginagawa nila is to entitle themselves that they are higher than them. Instead,
mamanga sa Panginoon, sa karakter na ginagawa at pinakita ng ating Panginoon. At magpakumbaba. Na lahat ng mga bagay na nararanasan, lahat ng mga pagpapala na nararanasan, lahat ng mga katuruan na nararanasan, na ginagawa at sinasapamuhay natin, it's not because of us. It's not because na ma-lift up yung sarili natin. It's because of Him. Kung bakit tayo naging kapamilya niya, it's because of Him. Bakit natin nararanasan na patuloy ang pagmamahal at grasya at awa ng ating Panginoon is because of Him. Why so people so proudful? Why are so people need credential? Dahil sa akin, kaya ganyan. Come on, brothers and sisters in the Lord. It's not you. It's God. And I pray that kaya tayo nandirito is not for the comfortable, but it's because of Him. Because we want to know Him more, we want to serve Him more, that we want to trust God. Pangatlo, Scripture produces fruitfulness. Backward. Na makikita po natin dyan, the man of God may be complete, equipped for every good work. Kung tayo ay talagang sumusunod sa ating Panginoon at ganap tayo bilang isang mananampalataya, na yung ating ginagawa is not to lift up ourselves, but lift up our Christ in our lives. Pinapakita sana natin yung kabutihan ng Panginoon sa tao. Na yung bunga, hindi sa atin, ang bunga ay galing pa rin sa Panginoon. Na galing pa rin po sa Panginoon. Kung tayo ay nananatili sa Kanya, kung tayo ay patuloy na sumusunod sa Kanya, at tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Kanya, at tayo ay patuloy na naglilingkod sa Kanya, siya mismo magbibigay sa atin ng bunga. Basta't ikaw ay manatili. Basta't tayo ay manatili. That every good work
tayo ay nilalang ng ating Panginoon. Di ba? Sabi nga po ng Ephesians 10 and Ephesians 2:10, di ba? We are the workmanship of Christ. Kung bakit tayo gumagawa ng mabuti, kung bakit tayo ay naglilingkod sa kapwa natin, it's because nilalang tayo ng ating Panginoon upang ipakita kung sino siya sa buhay natin. We are the masterpiece of Christ. Na yung kinikilala, hindi yung ganda at kabutihan natin, ang kinikilala, sino yung author na yon? Sino si Kristo sa atin? Sabi rin ni James, natapos natin na pag-aralan sa prayer meeting about sa book of James. Bilang isang mananampalataya, hindi lamang tayo tagarinig, kundi tagagawa. Ng salita ng ating Panginoon. Nakikita yung ating pananampalataya. Sabi rin sa Colossians 3:16, ito yung sinasabi ng ating Panginoon na yung salita ng ating Panginoon Kristo, it will what? Dwell in you richly. Talagang nananahan talaga ang salita ng Panginoon, nakikita talaga ang salita ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya yung ultimate na good work is to follow Christ. Yung ultimate na good work is to show His love. Kung bakit tayo gumagawa ng mabuti. Dahil sinusunod natin si Kristo, dahil pinapakita natin yung pag-ibig ni Kristo sa kapwa natin. Pag-ibig natin may limitasyon. Hindi natin kaya ang agape love, yung agape. Makakaya natin yan dahil kay Kristo. Kasi yun yung pinapakita po natin, hindi ang sarili po natin. Si Kristo po. Ang sinasapamuhay, si Kristo po ang pinapakita natin. Di ba? Kaya the Word of God does not only inform us, but transforms us, equipping us to live fruitfully and faithfully for Christ. Di ba? Parang yung sa anniversary lang, abiding. Na pinaka-key ng fruitfulness, pinaka-key ng faithfulness is what? Abide. Manatili. Kanino? Kay Kristo. Amen? Manatili kay Kristo. Kaya, ang salita ng Diyos, ito ang dahilan kung bakit ang huling bili ni Apostle Pablo kay Timothy na huwag siyang bibitaw. Sa salita ng Diyos, sapagkat sa huli hindi lakas ng tao, hindi talino ng tao
ang magpapatatag sa atin, kundi ang salita ng Diyos. Kundi ang salita ng Diyos. At nagsalita din ng Diyos ang ating sandata. Di ba? Ang salita ng Diyos ang ating sandata para tayo ay tumagal, manatiling tapat, manatiling sumampalataya, at manatiling sumusunod sa kalooban ng Diyos. Di ba? Parang isang sundalo. Hindi sila sumasabak sa isang gera na wala silang armas. Ganon din sa spiritual battle natin. Hindi tayo sumasabak sa labanan spiritual kung wala ang salita ng Diyos. Kaya ito ay kasama po sa whole armor of God sa Ephesians. Kung wala ang salita ng Panginoon, madali tayong mahulog. Kung wala ang salita ng Panginoon, madali tayong matisod. Kung wala ang salita ng Panginoon, madali tayong manghina. At kung wala ang salita ng Panginoon, madali tayong sumuko. Kaya brother and sister in the Lord, sana ito yung pinangahawakan natin bilang isang mananampalataya at bilang isang Baptist. Na yung final authority, hindi sa tao, hindi sa kakayahan ng tao, hindi sa denominational, hindi sa grupo, kundi sa salita ng Panginoon. Na yung final word ng decision natin, yung final word ng ating plano, yung final word ng ating ginagawa ay sa salita ng ating Panginoon. Hindi sa tradisyon. That I hope and I pray po na nawa na-realign tayo. That I hope and I pray po na nawa na-encourage po tayo at na-challenge tayo na bigyang seryoso basahin ang salita ng Diyos ng buo. Bigyang importansya bigyang respeto dahil ito ay galing sa Panginoon. At dahil ito ay ikakabuti ng lahat sa kanilang pamumuhay. Kaya, as a Baptist at bilang isang mananampalataya, the final authority is not man, is not denominational, is not tradition. It is the Word of God. Word of God, our final word. Amen? Amen po ba? Na sana po, panghawakan po natin
panghawakan po natin. Kaya bilang isang pagtatapos, ayan, 11:30. Ayan, bilang pagtatapos po, meron tayong mga discussion questions na ating hinanda. Ayon po sa ating napag-aralan, na yung una is, if the Bible is truly God-breathed and meant to teach, rebuke, correct, and train us, how much authority does it really have in the way you make daily decision at work, at home, and in life? And second, when it comes to personal devotion, how consistent are you in reading, meditating, and applying God's Word each day? What helps you stay faithful? What usually hinders you? And last, as Baptists, we say the Bible is the final authority. At pinag-aralan po natin yan. In life and faith, how does this distinctive personally challenge you? In what areas you still find it difficult to fully submit to God's Word? Doon sa tatlong discussion na yan, mamili lang po kayo ng isa. At yun po yung i-discuss po natin. At yun yung po yung ipagpipray din po ng partner natin. So let us take po sa discussion questions as we close sa ating pag-aaral ng salita po ng ating Panginoon.
Sige po, mag-wrap up po tayo sa panalangin. Sige po, pag-pray nyo po ang mga partner po natin.